May itinuturo ang librong ito na kabaliktaran ng itinuro sa atin simula bata. Bata pa lang tayo, malinaw ang payo. Mag-ipon ka, magtiis ka, huwag gumastos. Tama yun. Pero may isang punto sa buhay na kahit ginagawa mo ang lahat ng tama, parang may mali pa rin ang pakiramdam. Lalo na kung breadwinner ka. Sa video na to, hindi kita tuturuan kung paano mag-ipon. Isang idea lang ang pag-uusapan natin. Isang idea na pwedeng magbago kung paano mo tinitingnan ang ipon at ang mismong buhay na pinaghihirapan mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Linawin muna natin, hindi masama ang pag-iipon. Hindi rin ito video para hikayatin kang gumastos ng walang plano. Ang tanong lang ay ito, may tamang panahon ba kung kailan dapat gamitin ang perang pinaghirapan mo? Dahil kung ipon lang ng ipon, pero laging mamaya na pag mas stable na. Baka isang araw, stable ka na nga, pero wala nang oras para magamit yon. May isang libro akong nabasa, Die with Zero, na nagpa-realize nito sa akin. Hindi ito tungkol sa paggastos ng basta-basta. Kaya gusto kong i-translate yung ideyang ito para sa sitwasyon nating mga Pinoy. Tinuruan tayo na ang ipon ay laging mabuti. Na kapag marunong kang mag-ipon, automatic na nasa tama kang direksyon. At totoo yun. Maraming Pinoy ang nakaahon dahil sa simpleng disiplina ng pag-iipon. Pero may isang tanong na bihira nating itanong. Hindi dahil mali ito, kundi dahil hindi ito itinuro sa atin. Para saan ba talaga ang ipon? At kailan ito dapat gamitin? Dahil kung ang pera ay tool para sa mas maayos, mas magaan, at mas makabuluhang buhay, hindi sapat na tanungin kung magkano ang naipon. Kailangan din nating itanong kung kailan ito dapat magamit. At kung anong bahagi ng buhay ang sinusuportahan ng perang yan. Maraming breadwinner ang ganito ang sitwasyon. May ipon, may disiplina, may malinaw na plano, pero pagod pa rin. Hindi dahil kulang ang pera. Hindi rin dahil mali ang ginagawa mo. Kadalasan, dahil laging nauuna ang responsibilidad bago ang sarili. May pondo para sa lahat. May allowance para sa iba. Pero kapag sarili mo na ang usapan, lagi na lang mamaya. Mamaya na ako, pag okay na sila, pag mas marami na ang naipon. At walang masama roon. Sa katunayan, marangal yan. Pero unti-unti, kapag hindi mo napapansin, nagiging puro mamaya ang buhay. Hanggang isang araw, wala ka nang binabalikan kundi puro pangako sa sarili. Ang madalas nating binibilang ay pera, sweldo, ipon, balanse sa bangko. Pero may mas mahalagang tanong na bihira nating itanong. Ano ang kapalit ng perang iniipon mo? Hindi lang oras, hindi lang lakas, minsan pati kalusugan. May mga karanasan sa buhay na mas masarap habang bata, mas madaling gawin habang may lakas, at mas mahalaga habang maaga. At kahit bumalik ang pera, may mga bagay na hindi na bumabalik sa parehong anyo. Kaya kapag ipinagpaliban mo ang lahat, hindi pareho ang balik ng halaga. Dahil ang perang naipon mo, minsan ay kapalit ng panahong hindi mo na maibabalik. Nagiging maling desisyon ang tamang ipon kapag iniipon mo ang pera na para sana sa tamang panahon. Pero ginagamit mo lang kapag wala na ang oras, wala na ang lakas, o wala na ang gana. Hindi dahil mali ang intensyon, hindi rin dahil pabaya ka. Kadalasan, dahil inuna mo na ang seguridad hanggang nakalimutan mo ang timing. Hindi ito tungkol sa luho.
Hindi ito tungkol sa impulsive na gastos. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa tamang yugto ng buhay. Sa pag-alam kung alin ang pwedeng ipagpaliban at alin ang hindi na dapat hintayin. Dahil may perang pwedeng itabi para bukas at may perang may saysay kapag ginamit mo habang kaya mo pa. Ang solusyon ay hindi gastos agad. Hindi rin ito pagwawalang bahala sa ipon. Ang solusyon ay pagbibigay ng tamang papel sa pera. Hindi lahat ng perang pumapasok sa buhay mo may iisang trabaho. May perang para sa seguridad. Yan ang nagbibigay ng katahimikan kapag may biglang nangyari. May perang para sa future. Yan ang para sa mga planong hindi minamadali. Mga layuning pwedeng hintayin. At may pera na sadyang para gamitin. Habang kaya mo pa, habang may lakas, habang may oras, habang buo pa ang gana. Kapag malinaw ang papel ng bawat piso, hindi ka kinakain ng guilt kapag gumastos at hindi ka rin natatakot kapag nag-iipon. Dahil hindi lahat ng pera pare-pareho ang trabaho at hindi rin dapat. Bago ka magdagdag ng ipon, huminto ka muna sandali at tanungin ang sarili mo, kung hindi ko gagamitin ang perang ito ngayon, kailan ko talaga balak gamitin? Hindi para pilitin ang sagot, hindi rin para madaliin ang desisyon. Kung malinaw ang sagot, kung alam mo kung para saan, kung alam mo kung kailan, at kung kaya mong hintayin, tama ang ipon. Pero kung wala kang maisagot maliban sa bahala na o mamaya na lang, baka hindi pera ang kailangan mong ayusin. Baka ang kailangan ay timing kung kailan ka dapat mag-ipon at kung kailan ka dapat mabuhay. Kapag malinaw na sa iyo ang sagot, may kakaibang gaan sa pakiramdam. Hindi dahil gumastos ka, hindi dahil nag-ipon ka, kundi dahil alam mo kung bakit. Kapag tama ang timing, hindi ka kinakain ng guilt kapag ginamit mo ang pera. At hindi ka kinakabahan kapag hinayaan mo itong manatili. Mas nagiging tahimik ang isip, mas nagiging malinaw ang desisyon, at mas buo ang pakiramdam. Dahil ang pera ay nasa tamang lugar sa buhay mo. Hindi nito ginagawang perpekto ang lahat, pero ginagawa nitong mas malinaw ang direksyon. At kapag malinaw ang direksyon, kahit mabagal, umaabot. Hindi ka mali kung nag-iipon ka. Ang mahalaga lang, huwag mong ipunin ang buhay kasama ng pera. Kung may isang tanong dito na tumama sa'yo, pwede mo yun iwan sa comments. Salamat sa iyong panonood at kita tayo ulit sa susunod.